Yun ang mga kabisdak. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol ito sa nilahad ni Roddy Baldwin. So kilala naman natin siya, no? Sa mga iba niyang mga hinulaan ay talagang nagkatotoo. So itong gagawin nating video, hindi ito pananakot. Ito naman ay nasa sa inyo yan kung maghanda kayo or naniniwala kayo sa Panginoon. So dahil ako naniwala ako na may Panginoon na hindi tayo papabayaan. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung ano ba yung pangitain na sinasabi ni Roddy Baldwin na pwedeng mangyari sa susunod na mga buwan. So let's go, samahan nyo na si Bisaya. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So mga kabisdak, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Tungkol ito sa post nakaraan ni Roddy Baldwin, no, mga kabisdak. Kilala naman natin si Roddy Baldwin is talagang hinuhulaan niya yung mangyayari. Maraming hinulaan niya na nagkatotoo, mga kabisdak. So nakaraan lang may sinasabi na naman siya, may pinost na naman siya, no. Ito 'yon, mga kabisdak. So hindi ito pananakot, nasa sa inyo na yun kung mananiwala kayo hindi, no? So let's go. March 24, 2026, lagay niya hashtag Luzon Vision. Manila, Metro Manila, maging maingat sa lahat ng mga bagay, lalo na kung kayo ay may negosyo. Okay, maging malaking problema ito dahil talamak ang problema at nakawan kahit sa publiko, gaya ng post ko nakaraan na laging takpan ang likod ng truck o sasakyan kung may mga bigas, karne o sibuyas at kahit ano pang paninda na ginagamit sa negosyo, kahit mga personal na mga ginagamit at kinakain ninyo, dahil ang mga magnanakaw ay wala itong kinakatakutan, gaya ng sinasabi ko sa inyo na ang taong 2026 ay year of first or mabangis. Okay? At sana bigyan nyo ng pag-iingat at pagiging alerto sa mga taong gagawa ng hindi maganda. Mas tumaas lalo ang krimen sa vision ko. Mas dublihin nyo ang pag-iingat dahil may nakikita kong niloban at pagkatapos nilang gawin masamang gawin ay sinunog nila ang bahay at negosyo. Lahat po ito ay nakikita ko sa vision ko. Okay. Wala po itong pananakot, tao lamang ako at hindi ako Diyos. Hindi ako magsasawa na ulitin sa pagpapaalala ko sa inyo. Nasa inyo pa din kung ito ay paniniwalaan ninyo o hindi. Wala sinasanto ang magnanakaw ngayon na kahit sasakyan ay sinisira upang mabenta lamang. Mga nabaklas. Yes, totoo. Wala talagang sinasanto ngayong magnanakaw, mga kabisdak. Kahit tanghali, kaya nilang magnakaw eh. Okay, so tumaas ang krimen lalo na sa mga driver, mapagmatyag sa bawat sasakyan sa inyo upang krimen ay maiwasan. Sa mga negosyante, maging maingat lamang ang lahat dahil sa vision ko marami ang naging biktima ng krimen sa buong Pilipinas. Paghandaan ang isang pandemic na malala, isang sakit na mabilis kumalat katulad ng COVID. Huwag po ninyong masamain ang mga vision na pinapakita ko. Diyos sa akin ay huwag daw masamain ang pinapakita ng Diyos sa kanya. Okay? Ito ay isang babala lamang at nasa inyo pa din kung ito ay inyong paniwalaan o hindi. Alalahanin nyo palagi ang kwento ni Noah na kung paano siya nagbigay ng mensahe, na kung paano siya nagbabala sa lahat at bakit ang mga tao ay nasawi. Walang problema kung hindi kayo maniniwala. Yes, nangyari kasi yan eh. Ang mahalaga ay naging maingat at
maging handa sa lahat ng pwedeng mangyari. Huwag pairalin ang galit at takot. Magdasal at mag-ingat lamang. Ingatan ninyo ang inyong mga anak at sarili dahil bumabalik ng problema. Sa dami ng mga nawalang tao, 2 gas station ang nakikita ko na masusunog lamang kahit grabe, no? Kahit country na kung saan sinasabi ko maraming bansa madadamay, ngunit ang kaguluhan niyan ay binabanggit ko na hindi magtatagal ay matatapos. Ngunit ang tanging pakiusap ko lang po sa inyo na tulungan ninyo ako magdasal na huwag matuloy ang gira ng 2 bansa Asia, dahil doon mahirapan talaga, lalo kung ang bansang Malaysia na tahimik ay nadamay, isang malaking sigalot sa ating lahat. Yan ang tanging hiling ko. Lagi ay magdasal dahil malaki ang kapangyarihan ng pagdadasal. May pandemya na naman ang papasok pa lamang at mangyari pa lamang, maging malaking balakid ang problema sa pagnanakaw sa lantarang lugar na animoy wala nang kinakatakutan ang mga tao gumagawa ng masama sa kapwa. Ang krimen ay wala nang sinasanto na kahit ang pari at nanilbihan sa simbahan ay walang takot na gawa ng masama, na kahit simbahan ay pinagnanakawan. Luzon, may 2 lindol akong nakikita. Mangyari pa lamang at may kalakasan ito. Mga taga-Alabang at Marikina, maging maingat sa lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog. Isa na dito ang Malabon at Espanya, mangyayari pa. So grabe ang talaga, no? Siyempre nakaraan na hulaan niya yung sunog sa Quezon City. So wala namang mawala mga kabisdak, no, kapag maging handa lang tayo. Totoo naman talaga yung lahat ng mga sinasabi niya, ay talagang kailangan nating maghanda. Ang tanging lang naman natin ay sama-sama tayong magdasal. Yun lang talagang pinakamalakas, no? Para maging safe tayong lahat at hindi mangyayari. Grabe ang kasama ng mga tao ngayon mga kabisdak, dahil ngayon gutom na. So talagang lalo pang lalaganap ang krimen sa ating bansa mga kabisdak. Dahil ngayon hindi ko alam kung parang wala nang gobyerno. Parang pag nangyayari, pag pumasok ng sinasabi na lockdown or yung virus na naman at magka-lockdown, maraming mga tao mamamatay sa gutom. Yun sinasabi ko mga kabisdak. Totoo yan. Kasi napakaswerte natin nung nangyari, dahil si Duterte ang presidente. Hindi tayo pinabayaan ng Pangulo, no? So nakasurvive tayo nun. What if ngayon pag nangyari ito? Kaya ang tanging lang natin dito sa sandata ay pagdadarasal na sana hindi matuloy. At ito ang pinakamatindi mga kabisdak ay yung lindol na sinasabi niya. Kasi hindi naman natin kasi hindi naman siya Panginoon. Lang naman yung tinatawag na vision niya. Kumbaga paalala lang naman yun. Huwag tayong magpanik. Dapat magdasal lang tayo. Kasi kapag nangyari yun, sakali lang mangyari, no, dito sa Pilipinas, kasi nga usap-usapan na hindi pa gumagalaw yung tinatawag na yung the big one. So wala naman nakakaalam kung kailan darating yun eh. Nasa taas parang nakakaalam doon, no? Kasi siya namang lumikha sa atin, siya namang lumikha sa mundo. So walang nakakaalam. Kapag nangyari kasi yun mga kabisdak, marami talagang mawawala na buhay. Kasi alam natin dito sa Maynila, maraming mga building na hindi gaano katibayan. May mga bahay na tigilang palapag, tiglima, pero yung pundasyon ay hindi katibayan talaga. Maliban na lang sa mga sobrang matataas na building, dahil yung mga yan ay kahit gaano kalakas na lindol ay matibay po yan. Ipaano na lang yung mga compound na may 6 na palapag, 5 palapag na
talagang inuutay-utay para marating yung 5 palapag na yon. So ang pundasyon nun, kapag umuga dito sa Pilipinas na sinasabing the big one, pag nangyari yon, marami talagang mawawalang buhay. So ano yung pinaka-the best na sandata dyan ay kailangan natin magdasal na sana hindi mangyari yan, kasi maraming buhay talaga mawawalan. So yun, tuloy, sobrang lawak na sunog na naman na mangyayari pa lamang, at isa na dito ang Pasig. Wala mi gustong mangyari. Ito lahat ay kaya may babala upang maagapan. May isang vlogger akong nakikita na masawi dahil sa krimen, at kilalang artista na kung saan aksidente ang ikinasawi. On the spot po ito nasawi at di na kinaya. Kilalang artista po ito. Maging maingat ang lahat at huwag natin kalimutan manalangin lamang. Tayo palagi isang totoo at taimtim na pagdarasal sa kahit na ano pang relihiyon na meron tayo. Huwag natin kalimutan na may Diyos at mahal tayo niya. Kaya siya ay nagbigay ng babala. Ulitin ko po, ito ay maging maingat at huwag makalimot na manalangin lamang tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yun mga kabisdak, yun lang naman ang pinaka-dabis doon. Manalangin tayo lahat. At sa mga masasamang tao, sa masasamang loob na mas piniling sambahin ng pera, bahala na kayo. Basta sa mga nakapanood nito, maniwala kayo hindi, nasa sa inyo na po yan. Tama? So dasal lang. So yun, kung nagustuhan nyo yung ginawa kong video, huwag nyo naman sana kalimutan subscribe si Bisaya. Malaking tulong na yan sa munting channel natin. Pindutin na ng notification bell para lagi kayo updated sa mga video natin, So yun lang, mga kabisdak, mga sulit, mga kabisdak diha, mga Bisaya. Mega love shoutout sa inyo. So yun lang, naway pagpalain tayo at laging healthy lahat. Magpipray tayo lahat lagi, So yun lang, maraming salamat. Ito si Bisaya.